What if, what if yung taong hinihintay mo ay may hinihintay ding iba? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi na kailangang malaman pa ni Jiro ang mga nangyari ng gabing yun. Wala akong kasalanan sa nangyari. Pinilit niya lang ako. Halata kasi wala talaga siyang maalala. Kasi kung may naalala siya, baka naiilang na siya sa mga sandaling to. Kaya hindi ko na lang sasabihin ang lahat. Bakit ba niya ako iniwan kanina? Bigla na lang kasi siyang umalis na parang nagbago ang mood. Siguro may nabanggit ako na hindi niya nagustuhan. Ayaw ko na lang na magtanong. Kaya eto, bago ko umuwi, bumili na ako ng pasalubong para sa kanya. At pagka uwi ko parang nagtatampo si Jiro. Pero okay lang. Kaya ko naman na mag-handle ng mga ganong sitwasyon. Tampuhin din kasi ang minahal ko sa nakaraan. Parang si Jiro lang. Pareho talaga sila ng ugali. Hindi siyang nakaraan ko pero bakit ganito? Bakit masaya ako na tila ba nagbalik siya sa buhay ko? Naguguluhan man ako pero isa lang ang sigurado ako. Masaya ako pero bakit nga ba ako masaya? Ewan ko ba, basta masaya ako. Teo, anong wish mo sa Pasko? Jiro, wala naman. Ikaw ba? Ako, Teo, gusto ko na umaba pa ang buhay ni Lolo. Bakit yun ang wish mo, Jiro? Teo, mahal ko si Lolo eh. Kaya gusto ko na humaba pa ang buhay niya. At saka, paboritong apo ako ni Lolo. Paano mo naman nasabi na ikaw ang paboritong apo, Jiro? Naalala ko pa kasi dati, Teo. Nung andito pa ako, maliit pa ako nun. Laging may pasalubong si Lolo sa akin kapag nauwi siya. Okay. Kanina may pasalubong din ako sa'yo, Jiro. Oo nga, no? Mahal mo ba ako, Teo? Jiro, kaya ako may dalang pasalubong kasi akala ko nagtatampo ka. Bakit naman ako magtatampo, Teo? Ewan ko sa'yo, Jiro. Pero teka nga, dapat hapon na pala. Magluto na tayo kasi mamaya matutulog ng lolo mo. Oo nga, Teo. Ako na lang ang magluluto kasi baka mahiwa na naman yung kamay mo. Oo na. Sige na. Magluto ka na, Jiro. Sarapan mo, ha. Kaya naman, eto, nasa silid lang ako. Nakatanaw sa bintana kung saan nakikita ko ang liwanag na unti-unting napapalitan ng dilim sa buong paligid. Natatakot ako.
Kasi tila ba may nararamdaman ako para kay Jiro. Sabalit di pwede. Dahil may iwan ko lang siya, masasaktan. Kaya dapat tapusin ko na ang lahat. Palilipasin ko na lang ang Pasko at Bagong Taon tapos alis na ako. At siguro kung magtatagpo man ulit ang mga landas namin, baka matanda na si Jiro. Isang sumpa na din siguro talaga na hindi na ako magmahal. Dahil kung magmamahal man ako, may iwan lang ako sa mundong ito na mag-isa lang sa buhay. Lahat sila mawawala. Samantalang ako, mananatiling pinagmamasdan na unti-unting nawawala ang lahat ng minahal ko. Kaya mas maganda kung mag-isa na lang ako para wala na akong nasasaktan na tao. Teo, isara mo na daw yung bintana kasi papasok ang mga lamok. Sabi ni Lolo. Ah, ganun ba? Wika ko naman. Kaya ito, pagkasara ko ng bintana, pinuntahan ko na si Jiro na nagluluto na ng hapunan namin. Nagpipirito siya ng dilis. Tapos, may pipino akong nakita sa lamesa. Ang sarap nun. Jiro, gagawa ka ba ng suka na may pipino? Oo, Teo. Ang galing mong manghula. Alam mo ba, nung nalasing ako, may panaginip ako na may hawak daw akong pipino. Kaya ito, natakam ako bigla sa pipino. Ganun ba? Ika ako. Medyo natatawa ako. Kasi naman, nung nalasing si Jiro, hindi naman pipino ang hawak niya buong gabi. Sandatang pandigma ang hawak niya nun. Teo, okay ka lang? Bakit parang natatawa ka? Wala lang, Jiro. Bilisan mo nang magprito ng dilis. Kasi nagugutom na ako. Teo, alam ko yung mga ngiti na yan. Mamaya natin pag-usapan bago tayo matulog. At saka, patawag naman si Lolo sa kwarto niya. Pasabi, kakain na tayo. Kaya naman, wala na akong sinayang na oras. Pumasok na ako sa silid ng lolo ni Jiro. Nakabukas naman kasi ang pinto. At ayun, nakita ko ang lolo niya. Nakaupo siya sa umuugang upuan tapos may hawak siyang larawan na tila ba kinuha pa sa dingding. Hello? Kakain na daw po. Wika ko habang nakatingin pa din siya sa larawan na hawak niya. Hindi ata ako narinig. Kaya lumapit ako. Kaya lang, napatingin din ako sa larawan. Isang larawang unti-unti nang kumukupas. Nasa larawan si Jiro na sobrang bata pa. Natatandaan ko yung suot niya. Yun ang araw na nakita ko siya. At ang lolo niya, bata pa sa larawan. Pero teka lang, may napansin ako. Kasi sa likuran nilang dalawa, gagi, bakit andun ako? Hala, nahagip ako sa larawan na to. Huwag mong iiwan ng apo ko. Nanginig ako bigla sa sinabi ng lolo ni Jiro.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Di makakilos. Hindi makapagsalita.